Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong special reading for today. Ito po ang inyong pera and career special reading. So ano ang frequency and energy ng kaperahan ninyo at saka career this time? Ito pong ating reading for today is for a general reading. So pwedeng sa inyo makaresonate, pwedeng hindi. So, itig nyo lang po yung maka-resonate kayo and then leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Geminis yan. So, patalasan nyo po ang inyong intuition para ma-pick up nyo po yung mga akamang messages na kaloob po sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for those donations po at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel at sa akin na rin po. So, thank you again for your love and support and generosity. So Gemini, ano naghihintay sa inyo ngayong pera and career at this moment? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Five of Swords. In the area of what you want, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what you need, you have the King of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Five of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Knight of Pentacles. In the area of your challenge, meron kang Queen of Wands. In the area of your fortune, meron kang the World card. Wow! Success, completion. Maganda pagkatapos ng isang bagay. Now, you're entering a beautiful, a bountiful life. Parang ito yung simula ng bagong bagay for you, Gemini. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang Ten of Cups. Beautiful. And your outcome this time para sa inyong pera and career, you have the Hermit card. Lovely. Pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, Gemini, you have the Seven of Pentacles. Nasa era ka ngayon, Gemini, ng re-evaluating. Parang ngayon may kina-question ka about your work, about your progress. Iniisip mo ba bakit this time kung makukuha ko ba yung tamang resulta, akin na ba yung trabaho na ito, yung bang ginugugol ko ng oras, effort, and time, ay sure ba na akin? So ngayon parang iniisip mo, saan ba ako nagkamali, anong dapat kong gawin, saan ko pwedeng dagdagan, saan ko pwedeng ayusin, ano pa yung mga dapat kong bunuin, ano pa yung kailangan kong requirements, ganyan. So nandito yung era mo ngayon, yung energy mo ngayon, of you waiting for something, and also re-evaluating. Ngayon, conscious ka, very conscious of all of your effort, of all of your steps, at kung ano yung parang abang na abang ka sa outcome at sa tawag or text or confirmation by someone. And ngayon, nasa moment ka of waiting and thinking hard enough. Parang nire-replay mo rin sa isip mo, tama ba yung ginawa ko? Baka kulang pa, baka may kailangan pa ako ipasa, baka may kailangan pa akong gawin para makuha ko yung job na ito o para makuha ko yung result na hinihintay ko. So now you're in this moment of tug and pull, parang kuha ko na ba o hindi? Positive ba yung result o hindi? So now you're both thinking kung iyon na ba o hindi, o ano pa yung mga dapat ayusin. But I'm feeling that the result will come to you at the right time. So make sure this time dagdagan mo ang patience mo, Gemini, dagdagan mo ang iyong pangunawa din, that things will come on its right moment. Ngayon, ang panahon para ikaw ay mag-meditate, relax. All of your worries, all of your overthinking will not come true. Dapat mo isipin na, okay, protected ako ni God, protected ako ng aking spirit guides. All that I want and all that I need will come to me. I manifest, I claim. Yan lagi mo isipin so that ma-attract mo yung energy and frequency ng mga wishes mo this time para umayon sa yung resulta na hinihintay mo, okay? Start tayo sa yung reading. At the center, you have the Five of Swords. Five of Swords, like re-evaluating din. Ito si Five of Swords, iniisip mo, tama pa ba tong circle na ginagalawan ko? Itong workmates ko, these people, nakasama ko before, and now you're thinking, sila pa ba yung mga taong dapat kong kasama sa trabaho na to, sa endeavor na to, sa passion project na binubuo ko, o sa workplaces mo? Kasi parang feeling ko, for some of you for some Geminis out there, na parang hindi ka na maligaya doon sa samahan o sa grupo o sa work kasi parang naapektuhan yung progress mo, naapektuhan yung trabaho mo with their personal issues sa mga tao sa paligid mo. And you were thinking, am I on the right group? Am I on the right place? Am I on the right team? So parang ikaw, iniisip mo, kailangan ko ba mag-work outside dito sa lugar na ito? Kailangan ko bang lumipat? Kasi parang feeling mo, there's no growth there. Puro drama, puro issues lang eh. But for some Geminis out there, you're also thinking, worth it pa ba? Worth it pa ba itong ginagawa ko? Worth it pa ba itong pinaghihirapan ko? Am I wasting my time here? Kasi kung wina-waste ko ng time ko, I need to go out. I need to find new places, a new workplace, o bagong pagkakakitaan. Baka this time around, gusto mo na magsariling negosyo. Gusto mo na isipin na
may tamang ipon naman ako, bakit hindi ko gamitin sa pagnegosyo o kaya sarili ko namang kita para ako na yung boss this time at hindi na ako sumusunod pa kung kani-kanino na minamalit lang ako o pinapahirapan ako. With the Five of Swords, you are thinking about you getting the last laugh. I'm hearing for some of you, for some Geminis out there, na meron kayong mga trabaho o kasamahan somewhere na parang laging may issue sa inyo o laging may lagi ka stress kapag nandun ka sa company nila. Kapag kasama mo sila, lagi may drama, may issue, may chismis, ikaw ang pinag-iinitan, porque ikaw yung may magandang work experience, porque ikaw yung napupuri ni boss, o kaya ikaw yung nakakatapos agad ng project o ng task, parang lagi na lang may issue. So ikaw parang inisip, worth it pa ba itong trabaho na to? Worthy pa ba itong stay ko dito? O lilipat na ako, magharap na ako ng ibang endeavor? So that is something that you really need to find out in your life. Ready ka na ba to go or you're ready pa to stay? Because in the Seven of Pentacles is really evaluating your work, evaluating your life, yung sweldo, yung kasiguraduhan ng next job. So ngayon parang ang dami mo kailangang i-consider, Gemini. The Five of Swords being clarified, pero Two of Pentacles, yes. Ang dami mong binabalanse talaga kanina. Like I've said, natawa ko kasi confirmation talaga yung sinabi ko. Hindi dahil sa sitwasyon mo, Gemini, ha. I laughed because tama yung confirmation sa initial kong basa sa card na ito. Na parang ngayon binabalanse mo yung choices, yung mga dapat gawin. Parang ngayon nagigising ka na sa isang katotohanan na parang ayaw mo na magkasya sa isang grupo o sa isang sitwasyon na parang lagi ikaw ang nadidikdik. Parang kailangan lagi imong makipag-gitgitan. Parang kailangan lagi mo laging i-prove ang sarili mo. Ngayon parang gusto mong huminga, gusto mong karoon ng new environment, kasi parang nahaharangan o napipigilan yung growth mo. Gusto mo lang naman kumita ng pera, magkaroon ng ipon, di ba? So ikaw naghahanap ka ng ways paano ka ba to sosolusyonan without risking my financial future or my financial stability. Ngayon iniisip mo talaga what is the best choice para bumalik sa balanse ang buhay mo. In the area of what you want, you have the Seven of Cups. Seven of Cups all about you trying to think other options. Ang dami mong pinag-iisipan ngayon, punta sa ibang bansa o stay sa ibang job or lumipat na lang sa ibang amo o lumipat sa ibang bansa. Probably kung nasa abroad ka na, parang gusto mo maglipat pa ng ibang city, ibang lugar, baka nandun ang swerte, nandun ang mas malaking sweldo. So you're thinking long, hard enough this time. There are options in your mind, pero nandoon yung parang takot of taking risk because you're not sure kung yung bang other options ay viable, yung ibang options ba talaga ay better, more than what you imagine or more than the papers na nababasa mo na parang mas maganda dito, mas maganda doon. You're thinking, totoo ba? Mas maganda pa talaga doon. So ngayon parang ang ilangan ka ng additional information, additional knowledge, additional na parang experiences from some people na bibigay sa'yo ng assurance na, ay oo, yung ibang options mo, pwede ka doon. Pwede ka lumipat dyan, pwede kang pumunta dyan. For others, I'm hearing ngayon parang gusto mo na magsimula magsariling business, ayaw mo na maging employee, gusto mo na maging karoon ng sarili mong negosyo na ikaw talagang papatakbo at your time, at your own laws, at on your own rules, na parang hindi ka nasusunod sa iba pa, ganyan. So, maraming paglaya this time. I'm seeing with the evaluation of your life, marami din parang sa puso at isip mo yung gusto mong lumaya. Gusto mong lumaya sa kinalalagyan mo ngayon na parang sobrang hirap na work environment o pagkakakitaan mo this time. Parang gusto mong magkaroon ng additional o lumipat na talaga entirely from a certain place or a certain phase of your career life. But for some talaga nakikita ko, marami kang options. Kung natatakot ka ngayon subukan yan, probably you just have to really evaluate. Sit down, talk to your friends na talagang mapagkakatiwalaan mo o your parents o mga anak mo. Yung talagang value mo ang kanilang opinion at ang kanilang nalalaman. And ask them kung talagang sound ba yung iyong naiisip, ng iyong plano. Baka naman kasi masyado ka lang nahihirapan kaya gusto mong lumipat o gusto mong umalis. Make sure also na talagang bawat aspeto binubusisi mo, katulad ni Seven of Pentacles dito, lahat ng bunga ay inaaral niya, tinitignan niya kung tama ba ang gagawin niya, tama ba paghihintay niya, ano pang kailangan niyang gawin, kailangan niyang busisiin para makuha niya yung desired result na hinihintay niya. Okay? The Seven of Cups being clarified by the Ace of Cups. Yes, now talaga kinakatok mo ang puso mo. You're really thinking long, hard enough about what makes you happy. Ano ang tawag ng puso mo? Ano ba sa puso ni Gemini ang best choice, best option? Saan ba siya masaya? Ano ba yung tinatawag ng puso't kaluluwa mo at ng iyong intuition in pertaining to these options and other choices?
maganda ito na sa magandang simula ka na Gemini kasi nanggagaling ka sa moment of really taking inward kung ano ba yung para kay Gemini, ano ba yung para sa akin, ano ba yung masaya para sa akin. Kasi kung napipilitan ka lang umalis o kaya you're just making a very logical choice dahil kailangan mong pasayahin ng ibang tao, baka in the long run, mapagod ka lang din, na burnout ka ulit, and then lumipat ka na naman. So make sure this time around na talagang pakinggan mo ang iyong puso para saan ginagawa ni Gemini ang mga options na ito, ang mga plano na ito, at dapat nag-uugat ito sa kaligayahan mo in your purest happiness. Kaya kalilipat kasi naniniwala ka doon sa desisyon mo. Kasi baka pag hindi galing sa puso, pagdating ng mga 2 to 3 years ay pagkisihan mo halimbawa, doon sisihin mo naman sarili mo. Pag sinisi mo ang sarili mo, mas lalo kang madadown. So, kapag kasi nanggaling sa puso ang desisyon, merong paninindigan. At kapag may paninindigan, merong lightness, merong parang magaan sa puso, magaan sa damdamin na, oh yes, this is my decision, this is what I want, itong gagawin ko, paninindigan ko to. So I'm seeing that in the very long run, for the next 2-3 years, parang hindi mo to pagsisisihan because talagang matagal mo tong binusisi at talagang kinalkal mo sa puso mo yung talagang tanong at desisyon from you, okay? In the area of what you need, ito kailangan mo, like I said, paninindigan mo the King of Swords. Kailangan mo daw talaga ng malinaw na isip. Si King of Swords kasi malinaw ang kanyang isipan, malinaw sa kanya kung ano yung mga balak niyang gawin, kung ano yung goal niya, para saan yung goal, ano yung kakaiba sa goal ngayon kaysa sa goal dati, bakit siya aalis, bakit siya lilipat, bakit niya ine-evaluate, bakit niya pinag-iisipan kung mag-i-stay pa ba siya or go, bakit niya pinag-iisipan kung worthy pa ba yung pinag-aasikasuhan niya ngayon o kailangan na niyang umalis. So ngayon, kailangan daw, Gemini, in the area of what you need, malinaw sa isip mo. Para saan, para kanino, gaano kalaking risk ito, kung i-risk mo tong plano mo na ito, bakit? Para saan? Kailangan malinaw sa iyo yon para to make sure na good to go ka talaga. And also, King of Swords, all about paninindigan. Panindigan mo yung action mo and start it. Do it. Wag siyang mananatili sa isip lamang o sa imagination lamang o sa idea lamang. Si King of Swords, lahat ng idea niya, pinupull niya yon into reality at ina-action niya. Okay? King of Swords being clarified by the Sun card. Yes, ngayon maging positive ka daw. It's also a time for you to be free. Because the Sun is all about freedom. Doing what you want. Doing the things na parang matagal pinakait sa'yo. Ngayon parang may laya ka to do it. Ngayon parang magkaroon ka doon ng positivity. Always be optimistic sa mga approach mo. Huwag ka daw maging nega, Gemini, sa mga kilos mo at saka sa pag-deliberate mo sa mga bagay na gusto mong simulan, bagay na gusto mong baguhin. Always acquire and attract talaga energy of positivity and love and happiness. Nakita ko naman dito na parang ikaw, yun din naman ang need mo eh. Yun din naman ang parang goal mo eh. In the back of your mind na parang gusto ko maging malaya, gusto ko makagalaw ako, ayoko na ng toxic environment, ayoko na ng toxic boss, o kaya yung talagang ubos na ubos ang energy mo at time mo sa isang trabaho, tag-uwi mo parang upos na upos ka na, wala ka ng ibang time na gawin yung ibang bagay. Kaya ngayon nag-iisip ka, worthy pa ba itong ginugugol ko sa trabaho na ito? Kung parang feeling ko, upos na upos ako, tapos yung sweldo ko hindi naman ganun kalaki at hindi ako nakaipon. So now, it's time for you to chase your own happiness, chase your freedom, and chase what makes you happy. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles. Five of Pentacles all about you feeling the struggle this time. Tagang pagod ka na, wala sigurong enough na panggastos sa pang-araw-araw, may utang ka rin siguro, and you feel like you've been alone, left alone by some loved ones, o sa trabaho parang feeling mo pinapabayaan ka, you're not being heard, you're not being seen. Pakiramdam mo ngayon wala kang ipon, hindi mo alam kung saan makakahagilap ng resources pambayad sa mga ganyan. So ikaw, nag-iisip ka na, ito ang naka-apekto dito, itong status mo ng paghihirap this time, ang naka-apekto dito sa Five of Swords. Parang inisip mo, ano ba yan? Trabaho ko ng trabaho pero nahihirapan pa rin ako. Worth it pa ba ito? Worth it pa ba itong pag-i-stay ko dito? Am I wasting my time? Kaya talaga nag-iisip ka ngayon at binabalanse mo ang lahat kung ano ang tamang desisyon. The Five of Pentacles as a card of struggle ay nagsasabi din na gamitin mo daw ang strength mo more than your weaknesses. Huwag ka daw mag-focus sa iyong mga liabilities, mag-focus ka sa iyong mga assets, Gemini. Saan ka ba magaling? Yung parang isang pitik lang kayang-kaya ni Gemini gawin yan. Yung isang sabi lang kay Gemini, agad niya mabibigyan ng solusyon, agad niya mabibigyan ng idea. Yung parang doon ka daw mag-focus sa mga
bagay na magaling ka more than the things na alam mong hindi mo kaya o nag-struggle ka. It's time for you to show off. Show what is Gemini is all about, kung anong kaya mong gawin, kung saan ka magaling, saan ka marunong, kung saan ka expert. Meron yan, Gemini. Meron yung kalkalin mo sa sarili mo yung mga bagay na magaling ka. Yun ang i-balandra mo paharap at yun ang gamitin mong asset this time, okay? Para makawala ka sa struggle phase ng buhay mo ngayon. The Five of Pentacles being clarified by the Hanged Man, yes. Talagang tumingin ka daw sa ibang perspective. Like I've said kanina, gamitin mo yung strength more than your weaknesses. Si The Hanged Man, matagal na siya nakabaliktad. Ang daming delay sa buhay niya. Parang ano ba to? Ano nangyayari? Gawa naman ako ng gawa, pero bakit walang resulta? And then, ang ginawa niya, bumaliktad siya. Nung bumaliktad siya, nakita niya yung sitwasyon on a different perspective. Parang nagising siya na parang, hindi. Meron pa palang way, meron pa palang paraan para masolusyonan ko to. Nakita niya kasi sa ibang anggulo yung solusyon, yung sitwasyon. Kaya nakahanap siya ng way out of this situation. At ganun ka rin. So gamitin mo ang iyong kalakasan para maging malinaw ang iyong isip, katulad niya nalinawan siya at mahanap mo yung tamang solusyon sa iyong sitwasyon. Okay, Gemini? In the area of your near future, ito ang maganda, Knight of Pentacles. You will be given an opportunity, Gemini, in the near future. Opportunity kung saan binibigyan ka ng malaking responsibility ng iyong spirit guides na, uy, Gemini, may opportunity ka, whether a new job, new negosyo, new opportunity, anything beautiful that will give you talagang pangmalakas ang pera, Gemini. As sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na, alagaan mo yan, pagplanuhan, be consistent. Alam niyo yung kasabihan na nabasa ko recently na kapag daw natupad ang isang manifestation sa buhay mo, i-pray mo rin kay God na maparatili mo sa kamay mo ang manifestation na yun at mamultiply mo pa. So, ganun ka din. Kapag dumating sa iyo ang isang manifestation, ang isang blessing, make sure na gagawin mo ang lahat para maparatili sa kamay mo yung manifestation, yung blessing na yun, at mamultiply mo pa siya, not just today, not just next year, but for the rest of your life. Okay? So, this time around, Knight of Pentacles telling you to slow down. Hinay-hinay. You've been a good person when it comes to your pera and career. Mabilis kang mag-evaluate, inaaral mo mabuti At saka conscious ka. Alam mo kung anong dapat pagtuunan ng pansin. You're like your own critic Critic ka ng sarili mo. Ini-evaluate mo, tama ba itong ginawa ko? For the next 10 years ba? Aabante ba ako sa career na to o nagkasayang ako ng oras? Ngayon, sinasabi sa yung spirit guides, in the near future, you have to be careful in your choices, in your decisions, para mapanghawak pa ng pangmatagalan ang mga pentacles at swerte mo, okay? Slow down. Plan ahead bago ka umaksyon, okay? The Knight of Pentacles being clarified with the Nine of Swords. Yes, siguro dumadagdag din sa isip mo yung mga problemahin, mga bills, kaya ngayon iniisip mo na sana wag na maulit yung dati na gahulok sa pera. Ayaw mo na maulit tong Five of Pentacles na wala kang ipon, wala kang huhugutin kapag nangailangan ka. So parang hanggang future, daladala mo yung fear na yon, daladala mo yung stress na yon na parang ayokong mawalan ako ng pera, ayokong mawalan ako ng trabaho, kaya Google ka ng Google, laban ka ng laban, kayod ng kayod, walang pahinga, walang tapos. Kaya binibilinan ka ng yung spirit guides mo na, huy, pakahinahon ka lang, relax ka lang, dahan-dahan. What's yours is yours. Kaya tanggalin mo na yung mga worries mo, yung mga overthinking mo, yung mga parang wala pa namang nangyayari pero pinaproblema mo na, ganyan. So ngayon, mawawala ang mga worries na to o mga overthinking na to kapag pinagplanuhan mo ng mabuti. Kapag inisip mo ng mabuti bago mo pagawin, I'm sure na mawawala itong mga worries mo because nadaanan mo na napagplanuhan mo na So, alam mo na initially kung anong dapat gawin. May eliminate mo na yung mga roadblocks, may eliminate mo na yung potential na mga problema, ganyan. So, now is the right time for you to be a great planner and dahan-dahan lang, okay? Magdagdag tayo ng additional message for your money in the near future with the Money Oracle deck here in my hand. Ano pa ang mga dagdag na balita kay Gemini for Gemini's pera and career in the near future? We have, kung makukuha ko siya, ayan, transformation, change is the natural orders of things. Don't be afraid of the unknown. Like I said here, kaya ang daya mong stress kasi naman problema ka na baka maulit yung nangyari, baka pag hindi ka nakatutok, feeling mo may mangyayaring bad o may maliligaw yung direksyon o baka may mag-arise na malaking problema. So make sure this time around na parang huwag ka matakot, relax ka lang. Especially in your negosyo and your career. Take things one step at a time, okay?
Another message for your kaperahan, you have closed doors. No good job opportunities. The current job is coming to an end. Start all over again. Talagang itong bagay na ito na ine-evaluate mo. I'm seeing here talagang you are now entering a new era of your life. Parang sinasabi sa iyo ng Spirit Guide, especially here in your fortune na talagang kakaroon ka ng bagong simula on a job opportunity. And itong mang bagay na iiwanan mo, something that talagang pinag-isipan mo pa, at talagang gulong-gulo ka na, is something na talagang magiging closed chapter na siya, and you're entering a new era of your life. Something to really think about this time, Gemini. In the area of your challenge, you have the Queen of Wands. Challenge sa iyo ang pagkatiwalaan ng sarili mo, your confidence, your love for yourself, yung tiwala mo sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong talent and skills, na kakayanin mo any challenges. Especially here, may confirmation tayo na you're entering a new chapter in your career life. So make sure na kapag lilipat ka na o magkakaroon ka ng bagong simula, make sure na pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Kung hindi man believe sa iyo ang magiging bagong mong boss o magiging bagong mong mga katrabaho, dapat meron kang believe sa sarili mo at mga gamit mo yon bilang armas mo moving forward, okay? The Queen of Wands being clarified by the Death card. Yes, rebirth. Pagkatiwalaan mo sarili mo sa pagbabago na ito, you're actually in the transition this time of changing your life for the better. Parang meron ka ring nililinis sa buhay mo. Ayaw mo na nito, ayaw mo na ng ganyan, ayaw mo na ng ganitong bagay. So, ang daming nagbabago, ang daming bago sa buhay mo. At nangangailangan to ng adjustment from you. And those adjustments really require you to be strong. And in the phase of your life right now, kailangan talaga confidence. Parang, okay lang to, kaya ko to, ang daming nagbabago, ang daming changes, okay lang yan, kaya ko yan. Nagkaroon ka doon ng ganong mindset, okay? In the area of your fortune, to maganda, you have the World card. The World card is all about ending a cycle, ending a chapter, especially here with a closed doors card. Nakikita ko dito na parang, yes, successful as a Gemini sa isang cycle. Now is the right time for you to really start over. And dito talagang maraming bagong pakikisama, bagong uri ng pagkakaipunan. Now, makakapag-isip ka na kung saan mo gagamitin expenses mo, your benefits, ganyan. So, ngayon ang chance for you to really chase new things and rebrand. Nakita ko rebrand. Parang bagong paraan para makuha mo yung mga bagong outcome. Because old ways will not solve new problems. Okay? So, this time around, pagkatiwalaan ng sarili with the Queen of Wands, and also embrace the new chapter sa buhay mo. Congratulations. The World cards being clarified by the Hierophant. Wow, may blessing ka, may basbas ka this time. Napakasimple nung yung fortune. May basbas ka from God, that your new chapter, your new adventure is protected ka. You are being guided by God. Ito yung tamang direction for you moving forward. So congratulations. I'm seeing also you're gonna meet someone, a new person, whether supervisor, mentor, that will give you the advices o tulong, parang gagabayan kanya sa bago mong era na ito. So hanapin mo yung mga, be receptive of that person, of these people na talagang tutulong sa iyo moving forward, na aalalayan ka at gagabayan ka sa bagong era na to ng buhay mo, whether on a different company or a different place, a different country. So congratulations. Dagdagan natin ang iyong fortune card. Ano ang naghihintay sa fortune area ni Gemini? We have social status. You will reach the heights of fame and society. Don't get arrogant. So this time around, dahil papasok ka sa bagong era mo ngayon, especially here, may success ka and may leveling up with a Hierophant, dapat daw maging manatili sa lupa ang mga paa, Gemini, especially you're entering a new place, a new chapter. So make sure that you will reach the heights of fame and society. Parang maraming I'm hearing kakaroon ka ng mga tao na magiging mabait sa'yo, matutuwa sa'yo, ahangaan ka, suportahan ka, naniniwala sa skills at talent mo. So make sure this time around ay manatili sa lupa ang paa at manatili sa goals yung iyong focus, okay? Huwag mabulagan daw sa success this time. Ayan ang magandang message sa'yo ng iyong spirit guides. Another message para sa iyong fortune, you have new beginning. Oh, like I said, may bagong simula ka talaga. You will start a new job and life. Clean sweep over. Hit the reset button. Ngayon ang pagkakataon talaga sa'yo para mag-start ka with the World card. This is a card of success. Card of really starting over and ending a chapter. So congratulations. Bago kang simula in your career endeavor. In the area of your divine advice, 10 of Cups, huwag mo daw kalimutan ha, Gemini, this time around, to always find your roots.
Para saan? Para kanino ang trabaho, ang pinagpapaguran? For your family. Para saan pinag-iipunan? Baka makabili ng bahay, pambayad sa lupa, nakabenta ng ganito, makapagpa-aral ng mga anak. So this time around, huwag daw alisin sa isip, sa puso ang mga bagay kung bakit mo ginagawa. Ang pinagpapaguran mo, your complete happiness. At kapag naalala mo lagi kung para kanino at para saan ang trabaho, hindi ka maliligaw ng landas. Okay? Gemini, magbigay tayo ng additional messages for your divine advice sa iyong journey this time. You have wise leader. You are a beacon for others. Like I said dito kanina, para maraming taong hahanga sa'yo. So make sure na nag-uugat din sa happiness ang iyong mga ginagawa. Be a good example to other people, especially to your family, to your kids, and to your workmates. Another message, solitude, in silence, peace prevails. So in order for you to really, like I said kanina, transition ito ng buhay mo, you're entering a new era of your life, make sure na talagang hinahanap mo pa rin yung katahimikan, dahan-dahan lang, kaya like I've said dito kanina sa Knight of Pentacles na relax ka lang, dahan-dahan, what's yours is yours, kaya always find peace within you, okay? Especially in your outcome, the Hermit, hanapin mo yung katahimikan, yung solitary, yung parang iyo, na hindi magulo, hindi maingay, okay? In the area na kailangan mong pagtuunan ng pansin, itong time na ito, Gemini, you have denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. So ngayon daw ito yung panahon na parang wag mong katakutan ng mga bagay-bagay. Wag mo laging isipin na yung nangyari before ay mangyayari ngayon. You're entering a new life, kaya linisin sa utak yung mga nagpapahila sa iyo pababa. Pagkatiwalaan ng sarili with a confidence card here na Queen of Wands, you are great. You have the skills, you have the talent, kaya itapon ang mga negativity, okay? Especially in your outcome, the Hermit card, I'm seeing you finding your path, finding your purpose, finding kung bakit ka nagpalit ng trabaho, kung bakit ka umalis sa isang magulo at masalimuot na lugar o space or company or sitwasyon, kaya ready ka na umalis. I'm seeing also you learning na parang, okay, kaya pala dito ko dinala ng Diyos because ito pala yung para sa akin. So now, in your outcome, you will get the answers to your questions. You will get your life's purpose, and you will understand kung bakit mo kailangan pagdaanan ang lahat ng ito dahil dinadala ka ni God sa iyong kasagutan. Yung star na yun na matagal na hinahanap ni Hermit, yun ang kasagutan sa buhay niya, yun ang purpose niya, at yun ang magbibigay sa kanya ng lifelong and happily ever after na journey. Okay? The Hermit cards being clarified by the Lover's card. Yes, yung hinahanap mo na kaligayahan at pagmamahal. Kasi lovers all about, hindi lang to pag-ibig, it's also about your choices. Ano ba yung mga pilit hinahanap at pilit pinipili ni Gemini? Ito yun, yung hinahanap mo, ito na siya. The love and the appreciation and satisfaction na matagal mong hinintay, nandito na siya at mahahanap mo na siya. And you will have a brand new start in your life na parang, okay, ito yung dream kong job, ito yung dream kong trabaho, ito yung dream kong life. You're entering that era of your life. Wow, congratulations Gemini. That is your pera and career bonus reading at this time. Next week po, meron po ulit tayo, kaya abang-abang kayo for your pera and career. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.